Uminit yung ulo nitong si Kevin Durant sa depensang ginawa sa kanya nitong si Austin Reeves. Sa game na yan, si Durant may 18 points lang, 8 of 16 sa field, 0 of 3 sa 3-point area. Kaya talagang nasira nga yung laro nitong si Durant at bumagsak ang shooting efficiency niyan sa game. Tapos isa pa dyan, sobrang higpit ng depensa na ginawa sa kanya ng Lakers. Tapos bumagsak ang shooting efficiency niyan sa game. Tapos isa pa dyan, sobrang higpit ng depensa na ginawa sa kanya dyan. May flagrant foul yan. Tapos backcourt dahil sa double team strat na ginawa sa kanya ni Marcus Smart at Reeves. Kahit sino talaga iinit yung ulo sa sitwasyon na yan. Wala ring katulong si Capela sa ilalim. Jabari Smith lang ang gumalaw dyan. 22 points, 8 rebounds. Si Capela may 9 points plus 8 rebounds. Hindi rin gaano natin nakita yung matchup na dapat mangyari dito kay Ayton at Capela na pinaiinit nitong si Ayton. Ito kasi yung unang tapatan nila since i-criticize nitong si Ayton si Capela. Nagkaroon pa ng sagutan yung mga sa Twitch, pero sa game na to hindi gaanong ginamit kasi ni Redick si Ayton. Halos sa first half hindi naging effective yan. Meron lang yan 7 points, 27 minutes plus 11 rebounds. Hindi na rin masama. Samantalang si Capela may 8 points, 8 rebounds, 2 steal, 1 steal. Si Amen Thompson lang rin kasi at Reed Shepherd ang sumasagot dyan. 9 points kay Thompson, 11 kay Shepherd. Pero pagpasok ng second half, tumindi yung depensa ng Lakers. Bumagsak sa 19% ang 3-point efficiency ng Rockets at 48% sa field. Ang Lakers nasa 23% sa 3, 44% sa field. Kaya kahit visiting team sila dyan, mas maganda pa rin yung naging scoring opportunity ng mga to, lalo na sa outside that field. Si Luka may 36.6 rebound, 4 assists, 4 of 12 sa 3. Samantalang si Reeves may 15 points, 3 rebounds, 5 assists, 4 steals sa game. Si Lebron 18.7 of 13 sa field, plus 5 rebounds, 5 assists. Sa huling 6 minutes ng laro, ang Rockets meron lang 4 points na na-score. Halos hindi makagawa ng opensa, lalo na itong si Durant. Based sa report, naging defensive battle ang fourth quarter kung saan parehong nahirapan sila na mag-adjust mula sa dulo sa depensa. Pinigilan ng Lakers ang driving lane open shot na mismong dahilan bakit napilitan ang Rockets sa bad shot at turnover. Ito yung pinakadahilan bakit nakuha ng Lakers ang momentum sa dulo. Halos kumuha pa ng 10 points lead ang Lakers dyan. Ang Rockets nagkaroon ng 22 turnover, kaya yan mismong dahilan kung bakit sa dulo nahirapan yung mga to na makabawi mula sa team offense dahil sa mataas na pressure na ginawa ng Lakers. Hustle ni Smart at iba pang mga key player, lalo na sa loose ball, na malaking bagay para sa clutch moment nila. Halos walang execution sa clutch time ang Rockets na nagawa. Kahit may magandang laro si Jabari Smith Jr., Amen Thompson at Reed Shepherd, tinalo sila ng Lakers dahil sa late game execution. Hindi sila nakasabay sa depensa at pressure na ginawa sa kanila ng Lakers. Hirap sa high pressure situation yung mga to. Yan mismo ang napansin dyan, lalo na sa core tulad ni Durant. May double team pressure na ginawa ang Lakers kay Durant na mismong dahilan bakit napigilan nila ang high scoring opportunity na pwedeng gawin ni KD dyan. Pumasok sa rhythm si Luka, nag-lead siya ng 9-2 run. May mabilis na scoring burst sa game 2 na nagkaroon ng malakas na first quarter. 16 points agad yung na-contribute niyan sa first half pa lang. Para sa early momentum, malaking bagay yan. Kaya hindi gaanon lumaki rin yung lamang ng Rockets sa first half pa lang. Samantalang sa dulo, ang Rockets may 12 points lang sa fourth quarter. Pinakamababa nila ngayong season. Maraming turnover at sablay na tira. Kaya bisa mga analysts at report na sobrang naging effective ang Lakers sa team defense, lalo na sa clutch para pigilan ang Rockets sa mismong home game nila. Nasa road trip ngayon ang Lakers at isang game pa kontra Rockets. Ito yung ikalawang sunod na laban nila na mangyayari sa arena mismo ng Rockets. Kaya importante pa rin na magkaroon sila ng back-to-back win kontra dito sa Rockets. Split ang first two matchup ng Lakers. Nanalo ang Lakers sa unang game, sinundan niya ng Rockets ng panalo, kaya head-to-head yung record nila sa 1-1. Kaya kung sino ang mananalo sa season series nila ngayon, yan yung magbibigay ng tiebreak advantage. Kaya malaking bagay ang second game nila na to kontra sa Rockets. Kung manalo ang Lakers, magiging 2-1 sila sa laban. Makukuha nila ang tiebreaker, malaking advantage sa playoff seeding. Kung mananalo naman ang Rockets, sila ang magkakaroon ng tiebreaker. Possible maagaw na naman nila
ang mataas na seeding mula dito sa third seed. May home court advantage, mas magandang matchup sa first round, kaya yan din mismo yung pinaglalaban ngayon nitong Rockets, Denver at Lakers. Kaya yung dalawang game na to ng Rockets at Lakers critical para sa seeding. Kaya kahit si Redick sinabi na parang mini playoff series nga raw agad yung nangyayaring game sa mga to. Ang Lakers nakuha ngayon ang 6 straight wins nila after na talunin ang Rockets sa road game. May 43-25 sila ngayon sa West habang 41-26 ang Rockets. Kaya nagkakaroon ng Lakers ng mas magandang positive sa Western Conference positioning kumpara sa Rockets habang parehong naghahabol para sa playoff seeding. Kasabay ng panalo ng Lakers naman, ang San Antonio Spurs nagsing sa LA Clippers sa game nila na mismong nakikitang maraming team pa rin talaga ngayon sa West. Kahit contender, mas nagiging delikado sa seeding, kaya nagiging critical ang bawat game mula sa top 6 to 7. Kaya sobrang mas nagiging komplikado pa rin ang contention nila. Halos 15 games na natitira bawat team. Sobrang importante pa rin ang winning record ng mga to para mag-decide para sa playoff seeding.